Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1927-34. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lian or Aegis. Mamatay. Habang malakas na sumisigaw si Willie, ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naroroon sa eksena ay napabuntong hininga ng tahimik habang pinapanood ang eksena sa harapan. May nakatayong isang malungkot na binata sa lugar kung saan patungo ang Sable Rain. Ang kanyang silhwete ay tila napakarupok, na tila babagsak siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Golden Crow's Wings. Nang makita kung paano bumuhos ang Sable Rain patungo sa kanya sa napakabilis na bilis, ang pagbabantay ay tumaas sa puso ni Alvin. Sabay bulong niya sa sarili. Kaagad, ang Sun Saint Energy na pinalakas ng kanyang Elementary Devouring Tactic ay naging isang pares ng napakalaking pakpak. Ang mga ito ay mas malaki kaysa sa mga pakpak na inilunsad niya dati. Hindi lang iyon, ang nakakapasong apoy sa kanila ay lalong nagliliyab. Sunod-sunod na nangyari ang pinakakatawa-tawa. Habang ang pares ng napakalaking pakpak na nag-aapoy sa nakakapasong apoy ay biglang lumipad sa magkabilang panig, kaagad-agad. Boom! 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 Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay sumikip sa sukdulan. Habang nagsasalpukan ang hangin sa isa't isa, nagdulot ito ng sunod-sunod na dumadagandong na malakas na tunog na nakakabingi sa tenga. Kasabay nito, sa ilalim ng mga tingin ng iba, ang katawan ni Alvin ay lumipad sa malayo sa bilis na mas mabilis pa kaysa sa Sable Rain, madaling umiwas sa lahat ng mga diskarte na pinakawalan ni Willie ng buong lakas at naging sanhi ng pagbagsak ng Saber Rain mula sa buong lakas ni Willie. Bumuhos ang Sable Rain ngunit hindi nabawasan ang lakas nito habang patuloy itong tumangay sa malayo. Daan-daang mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nakatayo sa direksyong iyon. Sa sandaling iyon nang kumilos si Willie, ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na ito ay natakot na at agad na tumakas. Gayunpaman, dahil sa kadahilanang naiwasan ni Alvin ang Sable Rain at hindi ito hinarangan, ito ay tumakas patungo sa kanila ng mas maaga kaysa sa kanilang naisip. Swish! 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 Sa lugar kung saan tumawid ang ulan ng Sable, higit sa 10 alagad ng Black Turtle Sanctum na bahagyang mahina ang cultivation base ay hindi nakaiwas sa oras at napatay silang lahat ng Sable Rain. Bumuhos ang madugong ulan na tumatama sa kalangitan. Ito ay isang nakakagulat at nakakatakot na tanawin. Hingal! 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 Nang makita ito, hindi napigilan ng grupo ng mga alagad ni Black Turtle Sanctum na naroroon sa eksena. Marami sa kanila ang nagbilang sa kanilang sarili na maswerte dahil hindi sila nakatayo doon sa simula. Buti na lang lumipat ako mula roon hanggang dito simula ngayon. Kung hindi, namatay din ako. Ang ilan sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na ang cultivation base ay mas mahina ay binilang ang kanilang sarili na maswerte sa kanilang mga puso. Imposible. Sa sumunod na sandali, malakas na umalangaw-ngaw ang isang boses na hindi makapaniwala. Boses iyon ni Willie. Sa ngayon, tinitigan ni Willie si Alvin na madaling nakaiwas sa kanyang pag-atake at nakatayo sa malayo bago itinoon ang kanyang tingin sa pares ng mga pakpak sa likod ni Alvin. Ang kanyang mukha ay napakaseryoso, high-grade movement divine ability. Kung hindi pa rin niya masasabi na si Alvin ay nagcast ng isang napakalakas na high-grade movement na divine ability ngayon, ang kanyang buhay ay naging walang saysay na. Hingal! 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 Nang ang lahat ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay lumipat din ang kanilang mga tingin kay Alvin, isa pang bilog ng hingal na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bago ito, hinihingal nila ang mahigit 10 disipulo ng Black Turtle Sanctum na namatay sa mga kamay ni Willie. Sa ngayon, namangha sila sa sandaling banal na kakayahang ginawa ni Alvin. Nakakatakot na kilusan ang divine ability. Madali niyang naiwasan ang malakas na welga ni Willie sa pamamagitan ng paghahagis ng isang kilusang divine ability gamit ang puwersa na katumbas ng Mastery Exemplary Saint Stage. Ang kilusang ito na divine ability na ginawa ni Alvin ay 100% isang high-grade na kilusan na divine ability. Hindi lang iyon, tiyak na napag-aralan niya ng buo ang high-grade na paggalaw na ito na divine ability, ito ay magiging napakabilis nito, o kung hindi man ay magiging ganito kabilis.
Sa palagay ko ang high-grade na kilusang divine ability na ito ay hindi dapat mas mababa sa divine ability na iyon sa Vermilion Bird Sanctum. Ang pares ng mga pakpak na iyon na nag-aapoy sa nakakapasong apoy ay parang tunay na mga pakpak. Ang mga pakpak na binago ng kilusang divine ability ng Vermilion Bird Sanctum ay parang mga pakpak ng pheasant sa harap nila. Tama. Sa hitsura pa lang, ang pares ng mga pakpak sa likod ni Alvin ay mukhang mas malakas na kaysa sa mga pakpak na binago ng sandaling divine ability ng Vermilion Bird Sanctum. Ang kilusang ito ng divine ability ay maaaring mas mataas pa kaysa sa divine ability sa Vermilion Bird Sanctum. Isa-isang bumalik sa realidad ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Lahat sila ay namangha sa mataas na grado ng divine ability na Golden Crow's Wings na ginawa ni Alvin. Ito ay dahil napakabilis ng Golden Crow's Wings. Sa tulong nitong high-grade movement na divine ability, ang bilis ni Alvin ay mas mabilis na kaysa kay Willy. Siya ay nasa undefeated stage na sa laban na ito. Sa undefeated stage. Nananaginip ka ba? Huwag kalimutan na ang dahilan kung bakit nagagawa ni Alvin ang pagkakaroon ng ganoong puwersa na katumbas ng Mastery Exemplary Saint Stage Saint Energy ay dahil nagcast siya ng pantulong na divine ability na katulad ng divine ability ng Azure Dragon Sanctum na iyon. Ang gayong divine ability ay hindi na makakabalik sa kanyang normal na enerhiya sa lalong madaling panahon. Kung ako siya, siguradong tatakas ako sa kasalukuyang bilis ko at lalayo kay Willy. Sa ngayon, imposibleng habulin siya ni Willy. Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagkakaisang sumang-ayon na si Alvin ay aasa sa kanyang mataas na grado na kilusang divine ability upang tumakas at makalayo sa Willy sa susunod. Napagtanto din ito ni Willy na naging sanhi ng pagkabigla kaagad ng kanyang mukha. Kung ito ang kaso, hindi niya magagawang patayin si Alvin ngayon. Paano nangyari ito? Kahit papaano, si Chuno na nakahover sa kalangitan sa malayo ay may napakaseryosong ekspresyon. Lubusang na po ng hindi pagnanais ang kanyang mga mata. Kung iisipin na talagang nakakabisado siya ng isang high-grade movement na divine ability. Isa lang siyang early exemplary Saint Stage Martial Cultivator kaya paano ito posible? Patuloy na umuungal si Chuno sa kanyang puso. Habang umaatungal siya hanggang sa huli, napuno ng selos ang kanyang mukha. Don't tell me na hindi talaga natin siya mapapatay ngayon. Si Chuno ay hindi nasisiyahan. Tumakas. Natural, narinig din ni Alvin ang mga bulong ng grupo ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Ninitian lang niya ito. Kailangan ba niyang tumakas, si Alvin? Kahit na ang kanyang kasalukuyang kahusayan ay hindi magtatagal ng masyadong matagal, mayroon pa rin siyang kumpiyansa na maalis si Willy sa maikling panahon. Akin ang asul na spiritual root. Habang nakatingin si Alvin kay Willy, bumangon ang kasakiman sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang asul na likas na talento ni Willy na spiritual root ay makakapagdala ng isang ganap na bagong pagbabago sa kanya. Boom! 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 Habang naganap ang sunod-sunod na tunog ng pagsabog ng hangin, si Alvin na inakala ng lahat ay tatakas ay hindi tumakas ngunit sa halip, sumugod siya patungo kay Willy sa napakabilis na bilis. Hindi siya tumakbo. Nang makita ito, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naroroon sa eksena ay natulala. Firmf! Niayaw niyang tumakas kahit na mayroon siyang magandang pagkakataon. Naghahanap lang siya ng sarili niyang kamatayan. Hindi mo ba nakita kung paano siya sumugod kay Willy? Ang dahilan kung bakit hindi siya tumakas ay dahil gusto niyang patayin si Willy. Patayin si Willy. Siya. Ang kasalukuyang bilis ni Willy ay maaaring hindi mas mabilis kaysa sa kanya ngunit siya ay nanalo lamang sa mga tuntunin ng bilis. Maliban kung siya ay may tulong mula sa iba pang mataas na antas ng opens iba na divine ability, ang kanyang pag-atake ay maaaring hindi makalusot sa depensa ni Willy. Kahit na ang defensive divine ability na pinagkadalubhasaan ni Willy ay isang medium-grade defensive divine ability lamang, si Alvin ay maaaring hindi rin makalusot sa depensa ni Willy kahit na master niya ang isang high-grade offensive na divine ability. Nagsimulang mag-usap muli ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Nadama nilang lahat na si Alvin ay nakatingin lamang sa sarili niyang kamatayan sa pamamagitan ng pananatili sa likuran. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang husay ay babalik sa kanyang orihinal na estado pagkatapos ng ilang sandali pa.
Sa oras na iyon, kahit na siya ay may mataas na grado ng divine ability bilang kanyang tiwala, siya pa rin ang magiging karne sa chopper board ni Willie at kakatayin lang ni Willie. Hindi siya tumakas. Huwag mong sabihin sa akin na nakabisado pa niya ang isang mataas na grado na nakakasakit na divine ability. Nang makita kung paano sumusugod si Alvin sa kanya, ang mukha ni Willie ay naging seryoso kaagad. Hindi niya pinagkadalubhasaan ang anumang defensive divine ability. Kung talagang pinagkadalubhasaan ni Alvin ang isang mataas na antas ng opens iba na divine ability, kung gayon maaari siyang kumuha ng lana at bumalik na ginupit. Baka siya na lang ang patayin ni Alvin. Imposible. Sa kanyang cultivation base at sa mababang likas na talento niya, napakaswerte na niya na magtagumpay sa pag-unawa sa isang high-grade movement na divine ability. Hindi lang iyon, ang assistive divine ability na dati niyang ginawa ay malamang na high-grade divine ability din. Kung ganoon nga talaga, imposible na ang Divine A third high grade na maunawaan niya. Sa sandaling naisip ito ni Willie, nakahinga siya ng maluwag. Maglalaro lang ako ng depensa saglit. Hanggat nawala ang epekto ng kanyang pantulong na banal na kakayahan, magiging kasing dali ng pumatay ng langgam para patayin ko siya. Sa sandaling naisip ito ni Willie, ang kanyang kumpiyansa ay lubos na napalakas. Hindi nagtagal, lumapit si Alvin sa kalapitan ni Willie. Si Willie ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Kahit na alam niyang hindi maaapektuhan ang kanyang pag-atake si Alvin, sunod-sunod pa rin niyang inilunsad ang kanyang pag-atake. Siyempre, lahat ng kanyang mga pag-atake ay madaling naiwasan ni Alvin. Sa ngayon, ang husay ni Alvin ay katumbas ng Mastery Exemplary Saint Stage Saint Energy. Kapag ang ganoong katapangan ay ginamit upang ihagis ang divine ability na Golden Crow's Wings, ang kanyang bilis ay katumbas pa ng isang maagang quintessential Saint Stage na powerhouse. Sa ngayon, walang tututol din kung ang kanyang bilis ay sinasabing pinakamabilis na bilis sa ibaba ng quintessential Saint Stage. Ito ay dahil ito ay talagang napakabilis. Ito ay isang bilis na nanag sa lahat ng mga powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage ng ganap. Swish! 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 Habang iniiwasan ni Alvin ang pag-atake ni Willie, sunod-sunod din niyang inilunsad ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ginawa niya ang kanyang pag-atake, agad niyang inilunsad ang sword technique ng kalaliman ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Maaari pa yung banggitin sa parehong hininga sa isang ordinaryong Heaven Rank Primitive Saint Grade Martial Tactic. Gayunpaman, ang sword technique sa yugtong ito ay hindi nararapat na banggitin sa harap ni Willie. Ang defensive tactic ni Willie ay nasa Heaven Rank Mediocre Saint Grade Martial Tactic. Kahit na hindi pa niya ito nilinang sa pinakamataas na yugto, ang Impeccable Stage, dahil sa kadahilanang ito ay suportado ng Saint Energy na nasa tuktok ng Exemplary Saint Stage, ito ay hindi isang bagay na maaaring hiwain ng sword technique na ginawa ni Alvin ngayon. Nang makita ito, ang pangamba sa puso ni Willie ay nawala ng walang bakas at sa halip ay napalitan ng pananabik. Ilang sandali pa at mawawala na ang epekto ng pantulong na banal na kakayahang ginawa ni Alvin. Sa oras na iyon, madali niyang mapapatay si Alvin. Ang Alvin na ito ay naghahanap lamang ng kanyang sariling kamatayan. Sa di kalayuan, isang walang awa na ngiti ang sumilay sa mukha ni Chuno. Tapusin na natin ang larong ito, tulad ng lahat ng naruroon sa eksena kahit na hindi kayang patayin ni Alvin si Willie, ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan at sinabi sa boses na sapat na malakas para marinig ni Willie. Casual na binanggit ito ngunit parang kulog nang pumasok sa tainga ni Willie, na nagdulot ng takot sa kanyang mukha. Inilihim niya ang kanyang galing. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, nakita niya na sa 100 metrong radius sa paligid ng Alvin, ang kalangitan ay nag-vibrate habang ang isang nakasisilaw na gininto ang teritoryo ay nagsimulang magsama. Habang hinaharangan nito ang paningin ng iba, binalot din siya nito sa loob. Sa teritoryong ito lang. Habang nabuo ang 10,000 sword territory ni Alvin, ang takot sa puso ni Willie ay nawala ng walang bakas at napalitan ng pang-aalipusta. 1928. Nang lumitaw ang 10,000 swords territory ni Alvin, may natuklasan si Willie. Kahit na ang teritoryo ni Alvin ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, dahil sa kanyang lakas na nasa Mastery Exemplary Saint Stage lamang, ito ay pantay na naitugma sa kanyang 1,000 Sabers territory. Sa tingin mo ba maaari mong labagin ang aking depensa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iyong teritoryo?
Napakawalang muwang. Tinitigan ni Willie si Alvin ng masama. Tiwala si Willie na hindi malalampasan ni Alvin ang kanyang depensa kahit na pinagsama-sama niya ang kanyang teritoryo. Wala akong planong gamitin ang aking teritoryo laban sa iyo, walang pakialam na sabi ni Alvin kay Willie. Nag-relax siya nang makita niyang hinarangan ng 10,000 swords territory ang mga tanawin ng lahat. Nang marinig ni Willie ang kanyang mga salita, naramdaman niyang tila siya ay tinamaan ng kidlat. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Itigil ang pagsisikap na kumilos ng malakas. Sigaw ni Willie habang pinipigilan ang takot na biglang lumitaw sa kanyang puso. Kumikilos ng malakas. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, umiling lang siya at ngumiti. Nagdulot ito ng matinding takot sa puso ni Willie. Dahil sa kahihiyan, nagalit siya at inatake muli si Alvin. Otherworldly Celestial. Bumantong hininga si Alvin habang pumailang lang siya sa langit. Sa kanyang bilis, agad siyang nawala sa paningin ni Willie. Tila siya ay nawala sa manipis na hangin. Ha! Natarante si Willie nang makita niya ito. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Alvin. Habang si Alvin ay pumailang lang sa langit, ang 10,000 swords territory ay sumunod sa kanya. Nang mawala siya sa abot tanaw, nawala rin ang 10,000 swords territory. Agad na lumitaw muli ang figure ni Willie sa mga mata ng lahat. Mukhang lumipad si Alvin sa langit. Huwag mong sabihin sa akin na malapit nang maglaho ang epekto ng uri ng tulong na divine ability na ginawa niya. Posible. Natahimik sandali ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena bago sila muling nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Ang epekto ng uri ng tulong na divine ability ay maglalaho sa lalong madaling panahon. Si Willie na orihinal na nasa Tenterhooks ay tinamaan ng matinding pagkamulat nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Parang malakas lang talaga siyang kumilos kanina. Damn it! To think I was momentarily frightened by him. Nang maalala ni Willie kung paano siya saglit na natakot, muli siyang nagalit dahil sa kahihiyan. Sa sumunod na sandali, tinapakan niya ang magkabilang paa at pumailang lang sa ere na parang pana na nataman. Alvin, ang iyong bilis ay maaaring mas mabilis kaysa sa akin ngayon. Gayunpaman, kapag ang epekto ng iyong uri ng tulong na divine ability ay nawala, ano ang iyong gagamitin upang labanan ako? Mamamatay ka. Natuwa si Willie habang lumipad siya sa hangin. Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng higit pa, iisipin ng isa na napatay na niya si Alvin. Swish! 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 Gayunpaman, sa sandaling lumipad si Willie sa himpapawid, umalangaw-ngaw sa himpapawid ang isang nakakatuwang tunog ng mga espadang sumisipol. Sa sandaling narinig ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang ingay, isang napakalaking golden light shield na may 100 metrong radius ang bumalot kay Willie. Tumigil ka! Isang malakas na boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa hangin bago pa man malaman ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum kung ano ang nangyayari. Parang ang layo pa ng may-ari ng boses. Elder ng Black Turtle Sanctum. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang nakatayo siya sa 10,000 swords territory. Agad niyang tinawag si Elder Hal, Elder Hal, tulungan mo akong lumunin ang kanyang innate spiritual root. 10,000 gininto ang espada ang nagtipon sa harap ni Alvin at bumuo ng isang plataporma na humawak sa katawan ni Willie. Upang maging mas tumpak, hawak nito ang bangkay ni Willie. Dilat na dilat ang mga mata ni Willie habang siya ay namatay na may tiyan na puno ng panghihinayang. Ang 3 mahahalagang punto sa kanyang katawan ay nabutas, at patuloy na umaagos ang dugo. Ito ang mga markang naiwan ng mataas na antas ng Opens iba na divine ability, ang Otherworldly Celestial, na ibinato ni Alvin. Sa kasalukuyan, makakagawa lamang si Alvin ng 2 clone kapag itinapon niya ang Otherworldly Celestial. Kahit noon pa man, sa kombinasyon ng Otherworldly Celestial at sa kalaliman ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, madaling nilabag ni Alvin ang depensa ni Willie at pinatay siya bago pa niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Naging maayos ang buong proseso. Sa kasamaang palad, dahil sa 10,000 swords territory, wala sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nakakita ng pangwakas at kritikal na eksena nang si Willie ay pinatay ng 3 espada ni Alvin sa isang kisap mata lamang. Mayroon siyang asul innate spiritual root.
Nang tawagan ni Alvin si Elder Hal, pinalawak na niya ang kanyang divine consciousness at sinisiyasat ang kaluluwa ni Willie, sinusubukang hanapin ang kanyang innate spiritual root. Bihirang bigyang pansin ni Elder Hal ang sitwasyon sa labas kaya ngayon lang niya nalaman na si Willie ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Elder Hal, mangyaring gabayan ang aking divine consciousness upang mahanap ang kanyang innate spiritual root. Gusto kong kainin ito bago dumating ang Elder ng Black Turtle Sanctum. Patay na siya kaya malapit nang maglaho ang kanyang kaluluwa. Kapag nangyari iyon, ang kanyang innate spiritual root ay mawawala rin. Ito na ang huling pagkakataon ko para lumunin ang kanyang innate spiritual root. Hinimok ni Alvin si Elder Hal habang ang kanyang divine consciousness ay pumasok sa kaluluwa ni Willie. Habang hinihimok niya si Elder Hal, inilagay na niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ni Willie at inihagis ang elementary devouring tactic. Handa na siyang gumawa ng kanyang hakbang. Sige. Hindi nagpatinag si Elder Hal nang maramdaman niya kung gaano kabalisa si Alvin. Mabilis niyang ginamit ang kanyang divine consciousness para gabayan ang divine consciousness ni Alvin para mahanap ang innate spiritual root ni Willie. Ang kanyang innate spiritual root ay isang grado na mas mataas kaysa sa innate spiritual root na kinain mo dati. Ang enerhiya ay mas mayaman kaya mas madali para sa iyo na makita ang presensya nito. Nahanap ko na. Sa sandaling matapos magsalita si Elder Hal, natagpuan ni Alvin ang innate spiritual root ni Willie. Tulad ng sinabi ni Elder Hal, dahil si Willie ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root, ang presensya nito ay mas malakas kaysa sa berdeng innate spiritual root ni Chuno na dati nang nilamon ni Alvin. Matapos malok ang divine consciousness ni Alvin sa innate spiritual root ni Willie, madali para sa kanya na kainin ito nang walang anumang tulong mula kay Elder Hal. Gaya nga ng kasabihan, hindi pamilyar sa una, magaling sa huli. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Alvin na lumamon ng isang innate spiritual root. Ito ay mas madali sa oras na ito. Kinokontrol niya ang devouring energy at nilamon ang innate spiritual root ni Willie habang pinagsama niya ito sa sarili niyang innate spiritual root. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng kung gaano ako kabiles, ang enerhiya mula sa innate spiritual root ni Willie ay tumagas pa rin ng husto. Napabuntong hininga si Alvin. Malinaw niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa kanyang innate spiritual root. Ang bilis niyang maramdaman ang heaven and earth spirit energy ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Ang iyong innate spiritual root ay nagbago mula sa dark yellow hanggang dark green. Ang boses ni Elder Hal ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Tulad ng inaasahan ko. Hindi nagulat si Alvin sa kinalabasan na ito. Ano man ang mangyari, si Willie ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kahit na hindi ma-absorb ni Alvin ang lahat ng enerhiya, madali pa rin itong gawing berde ang kanyang dilaw na innate spiritual root. Tumigil ka. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na boses, na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Agad niyang binawi ang kanyang 10,000 swords territory. Sa sandaling binawi niya ang kanyang 10,000 swords territory, nakita niya ang dalawang matandang figure na papunta sa tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Ang isa ay lumipad sa harap, habang ang isa naman ay sumunod sa likuran. Base sa mga damit na suot nila, halatang sila ang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Pamilyar si Alvin sa isa sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ay yumuko upang magbigay galang sa dalawang lalaking ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kanilang mga mata ay sinanay sa malayong kalangitan. Nang mawala ang teritoryo na parang gininto ang liwanag na kalasag, isang binata ang lumipad sa himpapawid, hindi nasaktan. Sa hindi kalayuan, isang bangkay ang nahulog mula sa langit at bumagsak ng malakas sa lupa na may malakas na ingay. Thud! Ang ingay na ito ay nagulat sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Nang mabawi nila ang kanilang katinoan, lahat sila ay may ekspresyon sa kanilang mga mukha ng hindi makapaniwala. Paano ito naging posible? Patay na si G. Willie. Isa siyang martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Ang isang martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage ay pinatay ng isang early Exemplary Saint Stage martial cultivator. May makakapagsabi ba sa akin kung ano ang nangyari?
Hindi ako nananaginip, tama ba? Natahimik ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena bago sila nagkagulo. Panginoon! Ano ang kanilang nasaksihan? Isang henyong martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage na may asul na innate spiritual root ang pinatay ng isang early Exemplary Saint Stage martial cultivator na nagtataglay lamang ng dilaw na spiritual root. Kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala dito kahit pa sila ay bugbugin hanggang mamatay. Kuya! Habang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang sigaw na puno ng kalungkutan. Namutla ang mukha ni Chuno habang nakatingin sa katawan ni Willie. Hindi niya inaasahan na ang pinsan na itinuturing niyang tagapagligtas ng buhay ay papatayin ng taong pinakaayaw niya. Paano ito posible? Imposible. Patuloy na umiling si Chuno habang nakatingin sa katawan ni Willie. Baka sa mukha niya ang kawalan ng paniwala habang bumubulong, hindi kita kapatid. Hindi kita kapatid. Hindi ganito kawalang kwenta ang kapatid ko. Hindi ganito kawalang kwenta ang kapatid ko. Siya ang iyong pinsan na may asul na innate spiritual root. Isang matandang figure ang nagtanong sa malalim na boses habang siya ay lumitaw sa tabi ni Chuno at tumingin din sa katawan ni Willie. Dahil dito, nanambalik kaagad si Chuno sa kanyang katinoan. Guru! Agad na lumuhad si Chuno at ibinaba ang kanyang ulo habang malungkot na sinabi, walang kapalaran sa iyo ang aking pinsan, Guru. 1929. Ang matandang lalaki na nagpakita sa tabi ni Chuno ay walang iba kundi si First Silver Flame Elder Argus mula sa Black Turtle Sanctum. Siya rin ang amo ni Chuno. Tinanggap lang niya si Chuno bilang kanyang disipulo dahil nangako si Chuno sa kanya na ang kanyang pinsan na may asul na innate spiritual root ay magiging kanyang alagad din. Kanina, nang matanggap ni Argus ang ulat mula sa isang Bronze Flame Elder na ang pinsan ni Chuno ay dumating sa Black Turtle Sanctum sa Fire Worship Sect, siya ay nasa tabi ng tuwa. Pinlano niyang tanungin ang pinsan ni Chuno sa kanyang lugar upang formal na tanggapin siya bilang isang disipulo. Sinong mag-aakala na makakatanggap siya ng nakakagulat na balita bago pa man niya ito makilala? Binaliwala ni Willie, ang pinsan ni Chuno, ang mga panuntunan ng Fire Worship Sect at inatake si Alvin na may intensyon na patayin siya sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Bagamat nabigla si Argus nang marinig niya ang balitang ito, hindi siya nag-alala. Si Willie ay isang martial genius na may asul na innate spiritual root. Kahit na pinatay niya si Alvin sa Fire Worship Sect, bibigyan lang siya ng isang sampal sa palso bilang parusa. Si Alvin ay isang karaniwang tao lamang na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. Paano siya maihahambing kay Willie? Bagamat si Argus ay nagtataglay din ng asul na innate spiritual root, hindi siya direktang makagalaw kay Alvin tulad ng ginawa ni Willie dahil siya ay isang Silver Flame Elder. Kung siya ay kumilos ng hindi sinasadya, masisira nito ang reputasyon ng Fire Worship Sect. Hindi niya magagawang linisin ang reputasyon ng sekta kahit pagbayaran niya ito ng kanyang buhay. Para sa kadahilanang ito, hindi siya walang ingat na kumilos kay Alvin. Kung hindi, matagal na niya itong pinatay. Bagamat hindi nag-aalala si Argus kay Willie, personal siyang pumunta kung sakali. Kasama niya, ang ibang Silver Flame Elder siya ring Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder ay natural na magiging mas maingat at tretuhin ng mabuti si Willie kahit na napatay niya si Alvin. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Willie na patayin si Alvin. Matagal nang sinabi sa kanya ni Chuno na si Willie ay isang martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Hindi ba magiging madali para sa kanya na pumatay ng isang early Exemplary Saint Stage martial cultivator? Patay. Patay na talaga siya. Hindi inaasahan ni Argus na makikita niya ang bangkay ni Willie na magiging disipulo niya sa halip na bangkay ni Alvin pagdating niya sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Si Willie ay isang martial genius na nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Dahil dito, si Willie ay mas mahalaga sa kanya kaysa kay Chuno kahit na hindi pa niya nakilala si Willie. Natural lang na magalit siya nang malaman niyang napatay ang isang disipulong may asul na innate spiritual root. Alvin. Gaano ka kalakas loob na pumatay ng kapwa disipulo mula sa parehong sekta? Ngumuso si Argus habang nakatingin kay Alvin na malamig na umaaligid sa malayong kalangitan.
Sa sandaling ito, talagang gusto niyang paghiwalayin si Alvin. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakakilos ayon sa gusto niya. Si Alvin ay kasalukuyang disipulo ng Black Turtle Sanctum sa Fire Worship Sect. Bagamat walang pag-aalinlangan na nagkasala siya sa pagpatay sa kapwa niya disipulo, tanging ang Fire Worship Sect's Enforcement Elder ang maaaring parusahan siya. Sa kabila ng pagiging First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, walang awtoridad si Argus na parusahan siya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi niya masisisi si Alvin. Pagpatay ng kapwa alagad. Nang marinig ang mga salita ni Argus, tumahimik si Alvin bago siya tumawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Bakit ka tumatawa? Seryoso ang ekspresyon ni Argus, at kumikinang ang kanyang mga mata na may layuning pumatay. Natatawa ako sa isang tao na nagsisinungaling sa kabila ng pagiging Silver Flame Elder. Mapanuksong sabi ni Alvin pagkatapos niyang tumigil sa pagtawa. Tumingin siya kay Argus nang walang pakialam. Ikaw. Natural, alam ni Argus na siya ang tinutukoy ni Alvin. Gayunpaman, dahil hindi binanggit ni Alvin ang kanyang pangalan, wala siyang magagawa kahit gaano siya galit. Kung binanggit ni Alvin ang kanyang pangalan, maaari niyang akusahan siya ng hindi paggalang sa isang Silver Flame Elder at turuan siya ng leksyon. Kahit na hindi niya mapatay si Alvin, mailabas man lang niya ang kanyang galit. Tila nahulaan ni Alvin ang kanyang iniisip at hindi siya binigyan ng pagkakataong gumanti man lang. Tumingin si Alvin sa isa pang Silver Flame Elder na nakatayo sa di kalayuan bago siya nagsalita sa hindi mayabang o alipin na tono, lahat ng nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae na naruroon dito ay maaaring maging saksi sa nangyari ngayon. Pinatay ko si Willie dahil inatake niya ako na may layuning patayin muna ako. Ayon sa mga tuntunin ng sekta, gayunpaman, hindi ako laging may kasalanan sa pagpatay sa kanya. Kahit na gusto niya akong patayin, hindi ko sinasadyang patayin siya nang may kinalaman siya sa mga inosenteng tao at pumatay ng higit sa 10 nakatatanda ay nagalit ako at pinatay ko siya. Matuwid na sabi ni Alvin. Pinatay niya ang higit sa 10 kapwa alagad. Ang ekspresyon ng Silver Flame Elder na sumama kay Argus sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay agad na naging seryoso nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sa sumunod na sandali, tiningnan niya ang katawan ni Willie na nakahandusay sa lupa na may nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata na parang gusto niyang hampasin ang kanyang katawan. Elder Gold, huwag makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Sigaw ni Argus sa sandaling ito. Ang Silver Flame Elder na magkasamang lumitaw sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay walang iba kundi si Silver Flame Elder Bruce Gold na namamahala sa pagpapatupad ng parusa sa Black Turtle Sanctum. Maliban sa pagiging Enforcement Elder sa Black Turtle Sanctum, si Bruce Gold din ang pangalawang pinakamalakas na Silver Flame Elder sa Sanctum. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Enforcement Elder, nag-ingat din si Argus sa kanya. Bukod pa riyan, kung talagang mag-aaway sila, si Argus ay kailangang magbayad din ng matarik na presyo kahit na nagawa niyang talunin si Bruce. Sa tingin mo ba ako ay isang magulo ang ulo, Elder Argus? Napakaraming tao ang naruroon sa eksena, natural na malalaman ko sa sarili ko kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Sinabi ni Bruce na malamig siyang tumingin kay Argus. Isantibi ang lahat, nagawa ni Bruce na maging Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum dahil walang nag-alinlangan sa kanyang pagiging patas. Siya, ang Enforcement Elder Bruce, ay palaging kumikilos batay sa ebidensya at hindi kailanman mag-aakusa sa isang inosenteng tao. At the same time, hindi niya bibitawan ang isang taong may kasalanan din. Agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang malaman niya ang tungkol sa nangyari mula sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena. Mahigit 10 disipulo ng Black Turtle Sanctum ang namatay ng ganoon. Kung kumalat ang balitang ito, ano ang mangyayari sa kanyang karangalan bilang Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum? Sa wakas, si Bruce Gold, ang Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum, sa wakas ay nakapagdesisyon. Gumawa si Willie na pumatay muna ng isang kapwa-disipulo. Sa proseso, brutal na pinatay niya ang 17 kapwa-disipulo. Ang kanyang mga krimen ay nararapat na higit pa kaysa sa kamatayan mismo.
Si Alvin ay kumilos sa pagtatanggol sa sarili, at sa makatuwid, ay napatunayang hindi nagkasala sa pagpatay kay Willie. Dahil sa pagpatay ni Alvin kay Willie upang pigilan siyang pumatay ng mas maraming tao, hindi lamang siya karapat-dapat na mabigyan ng gantimpala, hindi lamang siya ang may kasalanan, ngunit hindi lang siya ang may kasalanan, ngunit hindi lang siya ang may kasalanan ng itim. Ang Turtle Sanctum at ang Fire Worship Sect, palagi naming binibigyang diin ang pagbibigay ng reward sa mga karapat-dapat dito at pagpaparusa sa mga nagkasala. Simple lang ang hatol ni Chuno. Ang krimen ni Willie ay karapat-dapat ng higit pa sa kamatayan habang si Alvin ay karapat-dapat na gantimpalaan. Nang marinig ang hatol ni Bruce, ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naroroon sa eksena ay likas na tumingin kay Alvin na may hanga sa kanilang mga mata. Ang isang reward mula sa Lord Sanctum Leader ay hindi magiging simple. Bagamat hindi nasisiyahan si Argus sa desisyon ni Bruce, hindi siya makatutol. Magtatampo na lang siya sa malayo. Elder Gold, hindi ako nasisiyahan sa hatol na ito. Sinabi ni Chuno sa galit na tono habang siya ay tumayo, walang intensyon ng aking kapatid na patayin ang mga disipulo sa sekta. Hindi niya sinasadyang napatay sila habang nakikipaglaban siya kay Alvin. Kahit na hindi siya pinatay ni Alvin, hindi siya makakapatay ng mas maraming tao. Sumasangayon ako sa iyo na ang krimen ng aking kapatid ay karapat-dapat na maging link kaysa sa kamatayan. Gayunpaman, hindi ako sumasang-ayon kay Alvin. Bagamat alam ni Chuno na si Alvin ay hindi mapaparusahan sa kanyang mga aksyon, nang marinig niya na si Alvin ay gagantimpalaan ng Sanctum Leader, siya ay napuno ng selos. Dahil dito, mabilis niyang ipinahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa pag-asang babawiin ni Elder Gold ang gantimpala na ibibigay kay Alvin. Nako! Nakalimutan na sana kita kung hindi ka nagsalita. Lumingon si Bruce kay Chuno na may malamig na kinang sa kanyang mga mata nang marinig niyang nagsasalita si Chuno. Elder Gold, ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay ko ay hindi ko nilabag ang alinman sa mga patakaran ng sekta, tama ba? Agad na bumungad kay Chuno ang takot. Sigurado ka bang hindi mo nilabag ang alinman sa mga patakaran ng sekta? Mapanuksong tanong ni Bruce, kung gayon, gusto kong tanungin ka, bakit sinalakay ni Willie si Alvin? Naglakas loob ka bang manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat na hindi mo insultuhan si Willie na salakayin si Alvin? Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo kung manampa ka sa panunumpa ng parusang kidlat. Napuno ng takot ang mga mata ni Chuno nang marinig niya ang mga salita ni Bruce. Sa sumunod na sandali, nagmamadali siyang tumingin kay Argus na nakatayo sa malapit at ipinadala ang kanyang boses sa kanya. Guro, iligtas mo ako. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Argus nang walang pakialam bago siya umalis sa isang kisap mata. Nang umalis siya, walang emosyon niyang sinabi, si Chuno ay lumabag sa mga tuntunin ng sekta. Mula ngayon, hindi ko na siya disipulo. Sa pahayag lamang na ito, pinutol niya ang master-disciple na relasyon nila ni Chuno. Para kay Argus, wala nang halaga si Chuno ngayong wala na si Willie. Dahil binigyan siya ng pagkakataon na tanggalin si Chuno, natural na hindi niya ito papalampasan. Hindi. Guro, hindi mo ito magagawa. Hindi mo ito magagawa. Nawala ang kulay sa mukha ni Chuno nang marinig niya ito. Mabilis niyang hinabol si Argus. Firm. Malamig na bumantong hininga si Bruce. Walang nakakita sa kanya na kumilos, ngunit si Chuno na nagmamadaling pasulong ay pinalipad ng malakas. 1930. Si Chuno ang nagudyok kay Willie na patayin si Alvin at nagdulot ng malaking kapahamakan na nagresulta sa pagkamatay ng 17 kapwa disipulo. Dahil hindi siya personal na kumilos, siya ay hindi mapapatawan ng hatol na kamatayan, ngunit siya ay mapaparusahan pa rin. Si Chuno ay mapapatalsik mula sa Black Turtle Sanctum at Fire Worship Sect na hindi siya muling pinahihintulutang sumali sa Fire Worship Sect. Inanunsyo ni Bruce ang parusa ni Chuno habang pinipigilan niya itong habulin si Argus. Pinatalsik mula sa Fire Worship Sect. Bumungad kay Chuno ang takot habang ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha nang marinig ang hatol ni Bruce. Pagkaraan ng ilang sandali, na parang may naalala lang siya, lumingon siya kay Alvin na may malamig at puno ng puot na tingin.
Sa kanyang opinyon, kung hindi dahil kay Alvin, hindi siya mapupunta sa ganitong estado. Kahit na ang kanyang cultivation base ay hindi na makakausad, hindi niya hahayaang mawala ang usaping ito sa pagitan nila ni Alvin. Hindi siya ang kapareha ni Alvin kaya gagawin niya ang kanyang paglipat sa mga kasama ni Alvin. Pagkatapos niyang umalis sa Fire Worship Sect, iimbestigahan niya ang background ni Alvin. Hindi niya akalain na ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Napasimangot si Alvin nang makita niya ang hitsura sa mga mata ni Chuno. Gayunpaman, si Chuno ay parang baldado na ngayon kaya hindi siya nag-aalala tungkol dito. Kahit noon pa man, nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa sa pag-iiwan ng isang taong napupuot sa kanya ng buhay. Siguro, susundan ko siya kapag umalis siya sa Black Turtle Sanctum at papatayin siya para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Bulong ni Alvin sa sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura niya ang ideyang ito. Masyadong delikado. Baka sundan ako ni Argus at tambangan habang sinusundan ko si Chuno palabas. Nang tumingin muli si Alvin kay Chuno, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata na parang may naisip lang siya. Elder Gold. Tumawag si Alvin kay Bruce Gold. Ha! Nabawi ni Bruce ang kanyang katinoan nang marinig niyang tinatawag siya ni Alvin. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, may iba pa ba? Elder Gold? Dahil hindi na alagad si Chuno ng Black Turtle Sanctum at Fire Worship Sect, pwede ko bang hilingin na patayin mo siya bilang reward ko? Okay lang ba? Kung okay lang, hindi mo na kailangang problemayan si Lord Sanctum Leader tungkol sa reward ko, Elder Gold, diretsyong sabi ni Alvin at sinabi sa kanya kung anong reward ang gusto niya. Para maalis si Chuno, handang bitawan ni Alvin ang reward mula sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Swoosh! Bumangon ng takot kay Chuno nang marinig niya ang kahilingan ni Alvin. Kahit sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya naisip na gusto siyang patayin ni Alvin. To think na handa pa siyang isuko ang reward mula sa Sanctum Leader para lang mapatay siya. Clamor. Muling nagkagulo ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum nang marinig nila ang kahilingan ni Alvin. Handang talikuran ni Alvin ang gantimpala mula kay Lord Sanctum Leader para patayin si Chuno. Baliw ba siya? Sa lakas niya, masusundan lang niya si Chuno kapag umalis siya sa Fire Worship Sect at patayin siya. Kailangan ba niyang isuko ang reward mula kay Lord Sanctum Leader para lang mapatay si Elder Gold kay Chuno? Baliw. Baliw talaga siya. Karamihan sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nadama na si Alvin ay baliw sa paggawa ng ganoong desisyon. Naturally, mayroong isang maliit na bilang ng mga tao na maaaring makakita ng mas malaking larawan. Dahil sa awayan ni na Alvin at Elder Argus, sa palagay ko ay hindi makatuwirang sundan niya si Chuno palabas. Kung susundan din siya ni Elder Argus, tiyak na mamamatay siya. Totoo iyan. Hanggat inaalis ni Elder Argus ang ebidensya, walang makakaalam na siya ang pumatay kay Alvin. Bukod sa pagiging maingat, si Alvin ay talagang matapang at matalino para sa kakayahang mag-isip ng malayo. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang madaling magbigay ng gantimpala mula sa Lord Sanctum Leader. Isantibi mo ang lahat, ito lang ay sapat na para humanga ako sa kanya. Ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na ito na mas matalino ay alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin. Natural na alam ni Bruce kung ano ang iniisip ni Alvin. Pagkatapos niyang tingnan si Alvin saglit, nagtanong siya, sigurado ka bang ito ang gusto mo at handa kang isuko ang gantimpala mula sa Lord Sanctum Leader? Oo. Kumpiyansa na tumango si Alvin sa kanyang ulo. Ang reward mula sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Sa totoo lang, hindi niya talaga akalain na bibigyan siya ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum ng anumang bagay na may halaga. Marahil, bibigyan niya siya ng divine ability. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng isa sa ngayon. Martial Tactic. Mayroon na siyang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. 100 inscription na San Armas. Nagkaroon na rin siya. Tulad ng para sa mga table task at Dao Talisman. Walang partikular na gusto niya ngayon. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, nagpasya siyang isuko ang gantimpala mula sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum kapit ng buhay ni Chuno.
Elder Gold, hindi mo ito magagawa. H. Hindi mo magagawa. Ikaw. Si Chuno ay natakot at baka sa kanyang mga mata ang takot at kawalan ng pag-asa nang makita niyang itinoon ni Bruce ang kanyang atensyon sa kanya pagkatapos determinadong tumanggo si Alvin sa kanyang ulo. Biglang naputol ang boses niya. Itinaas ni Bruce ang kanyang kamay at sinampal ito kay Chuno, na naging sanhi ng pagsabog ng katawan ni Chuno sa isang malakas na ingay. Isang ulan ng dugo ang bumagsak mula sa langit, na nagpapataba sa lupa sa ibaba. Gaano kalakas? Kaya ito ang lakas ng isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang makita niya ito. Lahat ng ekspresyon ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay naging seryoso rin. Nang muli silang tumingin kay Bruce, ang kanilang mga mata ay napuno ng paggalang. Matapos malutas ang problema at alisin ang bangkay ni Willie, umalis si Bruce sa tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa isang iglap. Mabilis siyang umalis sa pagdating niya. Sa sandaling umalis si Bruce, ibinalik ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang kanilang atensyon kay Alvin. Sa wakas ay nakuha na ni Alvin ang kanilang buong atensyon. Talagang pinagkadalubhasaan ni Alvin ang isang high-grade na paggalaw na divine ability na mas malakas pa kaysa sa divine ability sa Vermilion Bird Sanctum. Bagamat mayroon lamang siyang isang dilaw na innate spiritual root, ang swerte niya ay talagang napakabuti. Hindi lamang siya nakatagpo ng isang mataas na antas ng kilusang divine ability, ngunit matagumpay pa rin niyang naintindihan at nakabisado ito. Pakiramdam ko ay naiinggit ako. Tiyak na nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkikita. Bukod dito, ang uri ng tulong na divine ability na naintindihan niya na maaaring magpapataas ng kanyang lakas ng dalawang antas na mas mataas ay dapat ding isang mataas na gradong divine ability din. Ang isang ordinaryong martial cultivator na may dilaw na innate spiritual root ay matagumpay na naintindihan ang dalawang high-grade divine abilities. Ito ay talagang napakalangit na nakakalaban. Bagamat napakabuti ng kanyang kapalaran para sa kakayahang maunawaan ang dalawang mataas na grado na divine abilities, medyo kulang pa rin siya pagdating sa likas na talento. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mahina siya. At least, tila nagpapakita siya ng mahusay na kakayahan sa pag-unawa sa divine abilities. Dahil napakahusay niyang umintindi sa divine abilities, iniisip ko kung matagumpay niyang mauunawaan ang pinakamahalagang divine ability sa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle Barrier. Iyon ay hindi malamang. Ang Black Turtle's Barrier ay ang numero 1 nagtatanggol na divine ability sa Fire Worship Sect. Kahit na sa kasalukuyang henerasyon sa Fire Worship Sect, wala pang 10 tao ang matagumpay na nauunawaan ito. Mahirap sabihin. Nagsimulang mag-usap muli ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Batay sa kanilang talakayan, mas interesado sila sa mataas na grado ng divine abilities na ginawa ni Alvin kanina. Dahil sa 10,000 Swords territory na humaharang sa kanilang mga pangitain, hindi nila nakita ang iba pang mataas na grado na divine ability, ang otherworldly celestial. Kung hindi, mas magugulat sila. Bagamat hindi nila nakita ang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability, ang otherworldly celestial, na ginawa ni Alvin, naalala pa rin ng ilang tao ang mga tunog ng pagsipol ng espada sa hangin na nawala kaagad nang lumitaw ito bago pinatay ni Alvin si Willie. Natatandaan ko noong segundo bago namatay si Willie, narinig ko ang 3 tunog ng espadang sumisipol sa hangin. May 3 butas sa katawan ni Willie. Malamang nasanhi ito ng 3 espada. Iyon ay tiyak na isang sword-type martial tactic na ginawa ni Alvin. Gayunpaman, batay sa katotohanang nagawa niyang lumabag sa depensa ni Willie, halatang-halata na ang kanyang sword-type na martial tactic ay outstanding din. Talagang hindi ito simple. Hindi lang iyon, ngunit maaaring ito ay isang sword-type martial tactic na isang heaven-rank prominent saint-grade martial tactic. At saka, tiyak na nilinang niya ito sa pinakamataas na yugto. Nakakalungkot na hinaranggan tayo ng teritoryo ni Alvin na makakita ng kamangha-manghang eksena. Mabilis na inilipat ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang kanilang talakayan sa pamamaraang ginamit ni Alvin para patayin si Willie. Mas lalo silang nasa sabik ng mas napag-usapan nila ito. Parang wala man lang silang pagod.
Nakita ito ni Alvin at umiling bago siya tumalikod para bumalik sa kanyang bahay ni 30s. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang 30s na bahay na nawasak na si Willie. Muling umiling si Alvin at mabilis na kumilos para pumasok sa isang kalapit na bahay ni 30s na bukas ang pinto nito. Agad niyang isinara ang pinto nang makapasok siya sa bahay, hindi nag-aalala tungkol sa taong orihinal na naninirahan dito. Kung ang taong iyon ay may anumang pagtutol, maaari siyang palaging lumapit upang hamanin siya. Kung matalo si Alvin, ibibigay niya ang bahay na ito ni 30s. Ang orihinal na may-ari ng bahay na ito ni 30s ay isang Mastery Exemplary Saint na disipulo sa Black Turtle Sanctum. Napangiti lang siya nang pilit nang makitang pumasok si Alvin sa kanyang bahay ni 30s. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa o magsabi ng anuman. Buti na lang at walang laman ang bahay ni 30s na dating tinutuluyan ni Chuno. Bumantong hininga siya habang nakatutok ang mga mata sa 30s house na tinitirhan noon ni Chuno. Matapos makapasok si Alvin sa bagong bahay ni 30s, agad niyang inilabas ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at pagkatapos humingi ng tulong kay Elder Hal na bantayan ito. Pagkatapos, pumasok siya sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda upang linangin. Hindi na siya makapaghintay na subukan ang innate spiritual root na nagbago. Ayon kay Elder Hal, siya ay kasalukuyang may berdeng innate spiritual root. Bukod dito, ito ay isang madilim na berdeng innate spiritual root. Halos naranasan ko na ang pagbabago ng innate spiritual root kanina. Ang bilis at pakiramdam ko sa pag-absorb ng heaven and earth spirit energy ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Ayon sa bilis na ito, 3 buwan lang ang kailangan ko para makapasok sa Intermediate Divine Saint Stage. Natural, ang 3 buwan ay tumutukoy sa oras sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang 3 buwan doon ay katumbas ng 10 araw sa labas. 1931. Isang buwan na ang nakararaan, natuklasan ni Alvin na mahirap intindihin ang Black Turtle Sanctum na pinakapinagmamahalaang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsisikap na unawain ito at nagsimulang itoon ang kanyang atensyon sa pagtataas ng kanyang cultivation base sa halip. Ang isang buwan sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay 300 araw sa labas ng mundo. Ito ay halos 1 taon. Sa panahong ito, umasa si Alvin sa kanyang berdeng innate spiritual root na dating dilaw upang linangin mula sa early divine saint stage hanggang sa intermediate divine saint stage. Halos nasa kalahati na siya. Batay sa dati niyang bilis, aabutin siya ng halos 1.5 taon sa ika-4 na antas bago siya makalusot. Ang 1.5 taon sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay 50 araw lamang sa labas ng mundo. Ang pag-unlad na ito ay kinakalkula noong si Alvin ay mayroon pa ring dilaw na innate spiritual root. Gamit ang divine ability, ang elementary devouring tactic, nagawa ni Alvin na lumunin ang asul na innate spiritual root ni Willie at binago ang kanyang dilaw na innate spiritual root green. Bukod dito, ito ay naging isang madilim na berdeng innate spiritual root. Sa loob ng bahay ni 30s, isang misteryosong aura ang lumabas mula kay Alvin na matagal nang nakalubog sa kanyang cultivation. Binuksan niya ang kanyang boses at bumulong sa kanyang paghinga, 10 araw lang ang inabot ko. Sa kasalukuyan, tila medyo nagbago rin ang tindig ni Alvin. Sa wakas ay nakagawa na siya ng tagumpay. 10 araw na lang sa labas, ngunit 3 buwan na ang nakalipas sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Matagumpay na nakapasok si Alvin sa Intermediate Divine Saint Stage nitong 3 buwan. Ito ay 5 beses na mas mabilis. Kung hindi ko lalamunan ang asul na innate spiritual root ni Willie, magiging imposible para sa akin na matagumpay na makalusot sa loob lamang ng 10 araw sa labas ng mundo. Batay sa aking mga naunang kalkulasyon, aabutin ako ng 50 araw sa labas ng mundo bago ako makalusot gamit ang aking orihinal na innate spiritual root, nasasabik si Alvin sa kanyang mukha habang nasasabik sa kanyang mukha. Ang pagbabago ng kanyang innate spiritual root ay mabilis na nagpapataas ng kanyang cultivation speed.
Sa aking innate spiritual root at sa tulong ng ikaapat na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, kahit na ang cultivation speed ng isang henyo na may asul na innate spiritual root ay 2 beses na mas mabagal kaysa sa akin. Lalong nasasabik si Alvin nang maisip niya ito. Gayunpaman, sa kabila ng bilis ng aking kasalukuyang cultivation, mas mabagal pa rin ako kumpara sa mga halimaw na mga henyo na may indigo innate spiritual roots. Pakiramdam ni Alvin ay parang nabuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig nang maisip niya ang mga henyong iyon na nagtataglay ng indigo innate spiritual root. Naging solemn na naman siya nang maisip niya ito. Sigurado akong si Kelly twin sister ay isang henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual root. Kung hindi, imposible para sa kanya na magkaroon ng lakas na mas mataas sa exemplary saint stage sa kanyang early 30s. Biglang naalala ni Alvin si Mildred na kinuha si Kelly. Sa oras na iyon, maging si Diego na nasa tuktok ng Divine Saint Stage ay kumilos na parang daga sa harap ng isang pusa kapag nakaharap ito sa kanya. Batay dito, masasabi ng isang tao na ang kanyang cultivation base ay kailangang nasa exemplary saint stage man lang o mas mataas. Sa tulong ng aking divine ability, ang elementary devouring tactic, mapapabuti ko ang aking innate spiritual root at malalampasan ko siya sa hinaharap. Kumpiyansa na nag-isip si Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hanggat kaya niyang gawing bughaw ang kanyang innate spiritual root, sa tulong ng daloy ng oras sa ikaapat na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, maaaring mahabol niya ang mga henyo na mayroong indigo innate spiritual root. Malinaw na ang ibig niyang sabihin ay mga henyo na nagtataglay ng magaan na indigo na innate spiritual root. Kung tutuusin, may iba't ibang grado pagdating sa innate spiritual roots. Ang mga ordinaryong henyo na nagtataglay ng indigo spiritual roots na binanggit dito ay nangangahulugan ng mga ultimate henyo na nagtataglay ng isang light indigo na likas na talentong spiritual roots. Banayad na indigo, ordinaryong indigo, at madilim na indigo. Lahat sila ay ganap na naiiba. Kunin si Alvin bilang halimbawa, dahil nagtataglay siya ng isang madilim na berdeng innate spiritual root, maaari siyang ituring na nakatayo sa tuktok kasama ng mga nagtataglay ng berdeng innate spiritual roots. Dahil nakalusot na ako sa intermediate divine saint stage, ang aking sun saint energy ay dapat na maihahambing sa isang ordinaryong intermediate exemplary saint stage na powerhouse. Sa kasalukuyan, kahit na hindi ginagamit ang Jasper Celestial Sword, hindi imposible para sa akin na talunin ang mga ordinaryong powerhouse ng early quintessential saint stage. Napaisip si Alvin bago siya umalis sa bahay ni 30s. Panahon na para baguhin ko ang aking cultivation place. Nang lumabas si Alvin sa bahay ni 30s, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang 100 isla na nakabitin sa kalangitan. Sa 100 suspendidong isla, mayroong isang bahay na may maliit na patio. Ito ay ang bahay ni Secundes. Hindi na kailangang sabihin, ang kapaligiran ng paglilinang ay mas mahusay kumpara sa bahay ng 30s. Mayroong 5 spirit gathering formation sa isang bahay ni Secundes. Ang intensity ng heaven and earth spirit energy sa loob ay kalahati ng kung ano ang nasa bahay ng Primus. 100 bahay ni Secundes. Sinasabing karamihan sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na nakatira sa mga bahay ng Secundes ay nasa early quintessential saint stage. Ang ilan naman sa kanila ay nasa intermediate quintessential saint stage. Matagal nang nananatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum, natural na nakakuha siya ng pangunawa sa mga Primus House, Secundes House, 30th House, at Cortes House sa Black Turtle Sanctum. Mayroon din siyang ilang kaalaman tungkol sa cultivation base ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naninirahan sa mga bahay. Hindi ako maaaring maging malas na pumili ng isang Secundes na bahay na ang may-ari ay isang intermediate quintessential saint stage na disipulo, tama ba? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang siya ay pumailanglang sa langit. Si Alvin. Mukhang papunta si Alvin sa mga bahay ni Secundes. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Huwag mong sabihin sa akin na gusto niyang hamanin ang mga nakatatanda na nananatili sa mga bahay ng Secundes para sa pagmamay-ari ng bahay. Sa tirahan ng Black Turtle Sanctum, karamihan sa mga tao ay naglilinang sa kanilang mga silid. Gayunpaman, may ilan sa kanila na nakatayo sa labas at pinag-uusapan ang tungkol sa martial daw at nagpapalitan din ng martial tactic.
Agad nilang napansin si Alvin nang lumabas siya ng bahay ni Tertius at umakyat sa mga bahay ng Secundes. Hindi na nila papansinin kung isa lang itong ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum. Gayunpaman, sikat si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Imposibleng hindi siya pansinin ng mga ito. Sa sandaling pumasok si Alvin sa Black Turtle Sanctum, nagdulot na siya ng splash at naging sikat sa Sanctum. Ito ay dahil siya ang unang tao na nang-ahas na pukawin si First Silver Flame Elder Argus sa Black Turtle Sanctum. Pinatay pa niya ang anak ng matalik na kaibigan ni Argus sa harap niya. Hindi lahat ay magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. At gayon pa man, eksaktong ginawa iyon ni Alvin. Hindi siya nagdalawang isip na saktan si Argus. Pagkatapos, mga 10 araw na ang nakararaan, dominanteng pinatay ni Willie ang bagong disipulo, si Willie. Pagkatapos noon, nagsimulang kumalat muli ang kanyang pangalan sa Black Turtle Sanctum. Bukod sa pagiging martial genius na may asul na innate spiritual root, isa rin siyang martial cultivator sa tuktok ng exemplary saint stage. Si Alvin ay isang karaniwang tao lamang na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. Bukod dito, isa lamang siyang early exemplary saint stage martial cultivator. Noong nag-aaway silang dalawa, walang nag-iisip na mananalo si Alvin. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ng lahat, ginamit ni Alvin ang dalawa sa kanyang mataas na grado na divine abilities para patayin si Willie. Mula noon, sumikat ang kanyang katanyagan sa Black Turtle Sanctum. Sa simula, maaaring natamo ni Alvin ang kanyang katanyagan dahil matapang siyang saktan si Argus kahit na hindi siya masyadong malakas, gayunpaman, sikat siya ngayon sa Black Turtle Sanctum dahil sa kanyang lakas. Iba na talaga ang mga sitwasyon noon at ngayon. Halimbawa, sa kasalukuyan, marami sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang nakapansin kay Alvin at nakatingin sa kanya na may mga mata na puno ng paggalang. Ang kanyang lakas ay isang bagay na nagkakahalaga ng paggalang pagkatapos ng lahat. Mukhang talagang hahamunin ni Alvin ang isa sa mga nakatatanda para sa pagmamay-ari ng isang bahay ni Secundes. Nang makita ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum si Alvin na nakatingin sa mga bahay ng Secundes, madali nilang mahulaan ang intensyon ni Alvin. Talagang hinahangaan ko ang lakas ni Senior Brother Duan. Gayunpaman, hindi ba masyadong maaga para sa kanya na subukang hamanin ang isang nakatatanda para sa pagmamay-ari ng isang bahay na Secundes sa kanyang kasalukuyang lakas? Hindi naiwasang magtanong ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Talaga? Sa kabila ng kanyang lakas na ipinakita niya 10 araw na nakalipas, nasa tuktok pa lang siya ng exemplary saint stage. Medyo malayo pa ito sa quintessential saint stage. Ang pinakamahina na nakatatanda na nananatili sa bahay ng Secundes ay nasa early quintessential saint stage. Sa kasalukuyang lakas ni Senior Brother Alvin, natatakot akong hindi siya manalo. Dahil naiisip mo ito, hindi mo ba naisip na naisip din ito ni Senior Brother Alvin? Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko si Senior Brother Alvin ay papunta sa mga bahay ng Secundes dahil tiwala siyang mananalo siya. Nag-uusap ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa kanilang mga sarili. Karamihan sa kanila ay nadama na si Alvin ay hindi sapat na malakas upang manirahan sa isang bahay ng Secundes habang ang isang maliit na bilang sa kanila ay nadama na siya ay makakakuha ng pagmamay-ari ng bahay ni Secundes dahil siya ay sapat na matapang na tumungo doon. Alam lang nila kung ano ang lakas ni Alvin 10 araw na ang nakalipas. Hindi nila akalain na lalakas siya sa loob lamang ng 10 araw. Hindi siya maaaring maging napakalakas sa loob lamang ng 10 araw kung tutuusin. Creak! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay biglang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Ito ay dahil ito ang pintuan sa isang bahay ni Secundes. Ang tirahan ng Black Turtle Sanctum ay may sariling mga patakaran. Kapag ang isang tao ay gustong ipaglaban ang pagmamay-ari ng isang bahay, ang isa ay hindi pinapayagan na hamanin ang mga alagad na nasa saradong paglilinang dahil ito ay itinuturing na bastos at maaaring makagambala sa paglilinang ng tao. Maaari lamang maglabas ng hamon kung ang isang alagad ay nasa labas ng bahay. 1932. Ang taong nagbukas ng pinto at lumabas ng bahay ni Secundes ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking katawan. May mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Sa isang tingin lamang, masasabi na ang taong ito ay walang magandang ugali.
Si Senior Brother Jomer. Si Senior Brother Jomer ay isang elite powerhouse sa lahat ng early quintessential Saint Stage Devil Cultivator. Palagay ko hindi. Habang naglalakad palabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bago pa maibuka ni Alvin ang kanyang bibig para maglabas ng hamon, narinig na niya ang talakayan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Maagang quintessential Saint Stage. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Noong una, nag-aalala siya na makakatagpo siya ng intermediate quintessential Saint Stage na disipulo. Parang nag-aalala siya sa wala. Kanina pa siya naghintay. Sino ang nakakaalam na ang unang alagad ng Black Turtle Sanctum na lumabas sa isang bahay ng Secundes ay talagang isang early quintessential Saint Stage Devil Cultivator? Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na talagang balak ni Alvin na hamanin ang lalaki para sa pagmamayari ng bahay ni Secundes, at nagsimula silang umangat sa hangin at palibutan siya. Dahil narinig ni Alvin ang mga salita ng ibang mga disipulo, natural lang na narinig din sila ni Jomer. Sinusubukang agawin ang aking bahay sa Secundes. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Jomer, at nanlamig ang kanyang mga mata nang marinig ang talakayan mga disipulo. Pagkatapos ay itinoon niya ang atensyon kay Alvin na nakatitig sa kanya bago siya malamig na nagtanong, "Ikaw si Alvin. Gusto mo ba akong hamanin para sa aking bahay?" Dahil si Jomer ay nasa closed-door cultivation sa nakalipas na ilang buwan, alam niyang sikat si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Bago magkaroon ng pagkakataong sumagot si Alvin, umalangaw-ngaw sa hangin ang masaganang tawa. "Jomer, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa narinig ang tungkol kay Junior Brother Alvin." Ang isa pang tao ay lumabas sa isang malapit na bahay ni Secundes. Itong binata ang tumawa. Paglabas niya, tumingin siya kay Jomer na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Si Senior Brother Jiang Chu. Narinig kong hindi maganda ang relasyon ni Senior Brother Jiang Chu kay Senior Brother Jomer. Mukhang totoo ang mga chismis. Huwag mong sabihing lumabas si Senior Brother Jiang Chu para lang insultuhan si Senior Brother Jomer. Narinig ko na si Senior Brother Jiang Chu ay mas malakas kaysa kay Senior Brother Jomer. Mayroon na siyang isang paa sa intermediate quintessential Saint Stage. Nang mag-walkout ang binata, nagsimulang mag-usap ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa kanilang mga sarili, ibinunyag ang kanyang pangalan at cultivation base. Si Jiang Chu ay isang gwapong binata na may kutis na kasing linaw ng jade. Nakatali ang mahaba niyang buhok gamit ang isang hairband sa likod ng kanyang ulo. Siya ay may isang pares ng mahaba at singkit na mga mata. Hindi lang gwapo at masungit ang itsura niya, mukhang seductive din. Sa sandaling ito, nakating siya kay Jomer na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Si Jomer, sa kabilang banda, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong hitsura at malaki ang pangangatawan. Para siyang pagoda habang nakatayo. Nang marinig ang mapanuksong tawa ni Jiang Chu, tinitigin siya ni Jomer na may galit. "Firm. Paano kung hindi ko pa narinig ang tungkol kay Alvin, Jiang Chu? Kahit sino pa siya, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang dugo sa pagnanasa sa bahay ko." Nang matapos siyang magsalita, lumingon siya kay Alvin na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. "Anak, kung ang bait mo, wag mo nang isipin na manatili sa pwesto ko. Kung hindi, bugbugin kita ng husto at pati mga magulang mo ay nahihirapan kang kilalanin," sabi ni Jomer. Masungit siya sa sandaling magsalita, direktang pagbabante kay Alvin. Samantala, hindi na nagsalita si Jiang Chu at tumingin na lamang kay Alvin nang may pagtataka. Noong kakapasok lang ni Alvin sa Black Turtle Sanctum, narinig na siya ni Jiang Chu. 10 araw na ang nakalipas, nasaksihan din niya ang labanan sa pagitan nina Alvin at Willie. Talagang namangha siya sa lakas na ipinakita ni Alvin. Sa oras na iyon, natuklasan niya na bagamat malakas si Alvin, ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng exemplary Saint Stage. Hindi pa siya nakakarating sa quintessential Saint Stage. Makalipas ang 10 araw, may nangyaring nakakagulat. Nais ni Alvin na hamanin ang isang tao para sa pagmamayari ng isang bahay ni Secundes. Mukhang nakagawa ng kaunti si Junior Brother Alvin sa loob ng 10 araw na ito.
Kung hindi, hindi siya darating para kunin ang isang bahay ni Secundes. Siguro kung gaano siya kalakas ngayon. Gaano ka pa napanabik? Bulong ni Jiang Chu sa kanyang sarili habang tinitingnan si Alvin na anticipatorily. Bagamat wala siyang anumang pakikipag-ugnayan kay Alvin, masasabi niyang si Alvin ay hindi isang taong walang ingat. Dahil naglakas loob siyang pumunta rito para kunin ang isang bahay ni Secundes, dapat siyang magtiwala na magtatagumpay siya. Bubugbugin mo ako ng husto na kahit ang mga magulang ko ay mahihirapan akong kilalanin. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jomer. Sa huli, ngumiti siya ng mapanukso habang nagtanong, ganyan ka ba kumpiyansa sa iyong lakas? Nang makita ni Jomer ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Alvin, naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang sinabing, hindi ko gusto ang paraan ng pagngiti mo. Nagbago ang isip ko. Maliban kung gumapang ka sa pagitan ng aking mga paa at yumuko sa akin ng 3 beses, hindi kita papakawalan kahit na magpasya kang huwag akong hamanin. Hindi ko papatayin o mapahamak ka, ngunit nais kong masaktan ka. Patay. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Si Jomer ay isang taong may masamang ugali. Galit na siya nang kutsain siya ni Jiang Chu kanina. Nang makita niyang pati si Alvin ay nanunuya sa kanya, lubos itong nagalit sa kanya. Bukod dito, sa napakaraming alagad ng Black Turtle Sanctum na nanunood, natural na hindi siya atras para protektahan ang kanyang pride. Jomer, nalampasan mo na ang linya. Kumunat ang noo ni Jiang Chu. Akala niya ay lumampas na si Jomer. Jiang Chu, itigil ang pakikialam sa bagay na ito. Ayokong makipagtalo sa iyo ngayon. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Jomer nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Chu. Malamig niyang sinulyapan si Jiang Chu bago niya ibinalik ang atensyon kay Alvin. Ikaw. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jiang Chu nang magsimulang mag-flutter ang kanyang mga damit. Tila naghahanda na siyang kumilos. Sa sandaling ito, sinabi ni Alvin sa pagtatangkang pigilan siya, Senior Brother Jiang Chu, salamat sa iyong kabaitan. Alam kong hindi kayo magkasundo ni Jomer, ngunit kakayanin ko ito. Nang makita ni Jiang Chu kung gaano kalmado si Alvin, nagsimula na rin siyang kumalma. Sa huli, tumango siya bilang pagsang-ayon. Okay. Gagawin ko ito para sa kapakanan mo. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Jomer na may matalim na tingin. Ikaw si Jomer, tama. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula kay Jiang Chu patungo kay Jomer. Kalmado pa rin siya pero naging yelo na ang panlabas niya. Kung gusto kitang hamanin para sa pagmamayari ng bahay, ito ay nasa loob ng mga patakaran ng Black Turtle Sanctum. Walang dahilan para magalit ka at hiyain ako. Hindi mo ako mapapatay kaya plano mong hilingin sa akin na mas mabuting mamatay na ako. Ang boses ni Alvin ay sobrang lamig na para bang ang temperatura sa paligid ay bumaba ng ilang degree. Pinigilan ni Jomer ang kanyang galit nang makita niya kung paano nagkakasundo si Alvin at ang kanyang karibal na si Jiang Chu. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Alvin, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Wala akong pakialam kung kailangan nating sumunod sa mga alituntunin sa Black Turtle Sanctum o hindi. Gusto kitang ipahiya, kaya ano ang magagawa mo? Dahil naglakas loob kang hamanin ako, dapat handa kang mapahiya. Ilang tao sa Black Turtle Sanctum ang hindi nakakaalam sa init ng ulo ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gumapang ako ng 3 beses sa pagitan ng mga ito. Go! Kung hindi, hindi kita papakawalan kahit na magdesisyon ka na huwag akong hamanin ng dahan-dahan hanggang sa hinihiling mong mamatay ka na. Ang mga mata ni Jomer ay kumikinang na may nakakatakot na liwanag habang nagsasalita siya. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses na sana namatay si Alvin. Wow! Wala kang pakialam sa mga alituntunin sa Black Turtle Sanctum. Jomer, kung gusto mong hilingin ko na mas mabuting mamatay na ako, kailangan nating tingnan kung mayroon kang kakayahan o wala. Nagalit din si Alvin sa mga salita ni Jomer. Ang kanyang mga mata ay kumikinang nang nakakatakot nang tumingin siya kay Jomer na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Base sa mga salita mo, hahamunin mo ako. Sa sobrang galit ni Jomer ay napatawa siya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Mabuti. Napakagaling.
Ang tapang mo. Binigyan kita ng pagkakataong gumapang sa pagitan ng aking mga paa at humingi ng tawad. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay nagsimulang mag-flutter ang kanyang damit. Ang kanyang Saint Energy na pag-aari ng isang early quintessential Saint Stage Devil Cultivator ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan na nakakatakot. Samantala, naging mas malamig ang tingin ni Alvin nang simulan niyang pakilusan ang kanyang Sun Saint Energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na Saint Veins na parang isang bagyo. Sandali lang ngunit ang hindi pagkakaunawaan ni na Senior Brother Alvin at Senior Brother Jomer ay lumaki hanggang dito. Laking gulat ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum nang manumbalik ang kanilang katinoan. Nasaksihan nila kung paano napunta sina Alvin at Jomer mula sa mga estranghero patungo sa mga kaaway sa wala pang 20 paghinga. Ang ugali ni Senior Brother Jomer ay katulad pa rin ng dati. Natatakot akong magdusa si Alvin, sabi ng maraming alagad ng Black Turtle Sanctum. Firms. Sa kabaligtaran, sabik akong makitang matalo ni Senior Alvin si Senior Jomer. Gusto kong makita kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Senior Brother Jomer sa oras na iyon. Sa halip ay sinabi ng ilan sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Habang nag-uusap sila, baka sa mga mukha nila ang pag-asa. Sa tingin ko lahat kayo ay nangangarap. Bagamat medyo malakas si Alvin, hindi pa siya umabot sa yugto kung saan may kukumpara niya si Senior Brother Jomer. Nakatakda siyang talunin ni Senior Brother Jomer ngayon. Tama. Nabulag lang si Alvin sa galit ngayon. Kung nagawa niyang manatiling kalmado, hindi niya haamon si Senior Brother Jomer. Karamihan sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay hindi inakala na si Alvin ay katapat ni Jomer. 1933. Bagamat karamihan sa mga disipulo sa Black Turtle Sanctum ay inakala na si Alvin ay medyo malakas dahil nagawa niyang patayin si Willie na nasa tuktok ng exemplary stage, hindi nila akain na siya ay mas malakas kaysa kay Jomer. Marahil, si Willie ay may mas mataas na likas na talento dahil mayroon siyang asul na innate spiritual root. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, hindi maihahambing ni Willie kay Jomer. Ano man ang mangyari, ang cultivation base ni Willie ay nasa tuktok lamang ng exemplary Saint Stage. Bilang isang elite powerhouse sa lahat ng early quintessential Saint Stage na mga disciples sa Black Turtle Sanctum, kasama ang katotohanan na siya ay isang devil cultivator na dalubhasa sa paglilinang ng kanyang katawan, ang kanyang lakas ay nalampasan ng higit sa 80% ng mga early quintessential Saint Stage na mga disipulo sa Black Turtle Sanctum. Isang elite powerhouse sa lahat ng early quintessential Saint Stage disciples sa Black Turtle Sanctum. Isang devil cultivator na dalubhasa sa paglilinang ng kanyang katawan. Habang dumarami ang bilang ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, narinig ni Alvin ang kanilang mga salita at nagkaroon ng mas malalim na pangunawa kay Jomer. Iniingatan niya ang lahat ng kanilang mga salita. Gaya ng kasabihan, ang nakakaalam ng sarili niyang lakas at lakas ng kanyang kaaway ay hindi magagapi sa labanan. Bagamat nalaman ni Alvin ang tungkol sa lakas ni Jomer, hindi siya nakaramdam ng takot. Nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. 10 araw na ang nakalipas, kahit na nahaharap siya sa isang ordinaryong maagang quintessential Saint Stage na powerhouse, magagawa niyang maitabla ang powerhouse kung siya ay mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior at pinakawalan ang lahat ng kanyang diskarte. Gayunpaman, may posibilidad na matalo siya dahil mabilis na naubos ng elementary devouring tactic ang kanyang spiritual energy at hindi nagtagal ang epekto nito. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay ngayon kaya hindi mahirap para sa kanya na talunin ang isang maagang quintessential Saint Stage powerhouse. Kahit na si Jomer ay isang early quintessential Saint Stage Devil Cultivator, isang elite powerhouse sa lahat ng mga disciples ng early quintessential Saint Stage sa Black Turtle Sanctum, si Alvin ay 80% na tiwala na kaya niyang talunin siya. Hindi siya 100% kumpiyansa dahil hindi niya alam kung nakabisado ba ni Jomer ang anumang mataas na grado na divine abilities o hindi. Kung pinagkadalubhasaan ni Jomer ang isang mataas na gradong divine ability, maaaring mahirap para kay Alvin na talunin siya. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naroon sa eksena ay hindi alam na 10 araw na ang nakalipas, nang labanan ni Alvin si Willie, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas at diskarte.
Hindi man lang siya nag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Hindi siya nag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior dahil sa tingin niya ay hindi ito kailangan. Maaari niyang talunin at patayin si Willy nang hindi na kailangang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Pinatunayan ng resulta na tama siya. Siguro kung kaya kong talunin si Jomer nang hindi na kailangang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Bulong ni Alvin sa sarili habang nakatayo siya sa tapat ni Jomer. Hindi niya planong mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior sa sandaling nakipag-away siya kay Jomer. Sa katunayan, hindi siya magbabago maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang pagiging isang 9-clawed Dragon Warrior ang naging trump card niya kung tutuusin. Natural lang na hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Pinakamabuting itago ang trump card ng isang tao at ibunyag ito sa kritikal na sandali dahil magbubunga ito ng magandang resulta. Na-offend na niya si Elder Argus sa sandaling pumasok siya sa Fire Worship Sect at sa Black Turtle Sanctum. 10 araw na ang nakalipas, pinatay pa niya ang isang disipulo sa tuktok ng Exemplary Saint Stage na nagtataglay ng asul na innate spiritual root sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang dalawang high-grade divine abilities kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa early stage Exemplary lang. Nalaman din ni Jomer ang tungkol kay Alvin mula sa talakayan sa kanyang paligid. Nabigla siya nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ito na gustong homanin siya para sa pagmamayari ng kanyang bahay na Secundus ay isang early exemplary Saint Stage Martial Cultivator. At least, isa siyang early exemplary Saint Stage Martial Cultivator 10 araw na ang nakalipas. Dahil sa kadahilanang narinig niyang pinatay ni Alvin ang disipulo ng Black Turtle Sanctum sa tuktok ng huwarang Saint Stage, hindi siya nang ahas na maliitin si Alvin. Kahit papaano, ang lakas ni Alvin ay maaaring ituring na nasa tuktok sa mga powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, lalo na pagkatapos niyang ihagis ang kanyang paggalaw na divine ability na halos kapantay ng isang early quintessential Saint Stage powerhouse. Hindi ako makapaniwala na sa panahong nasa closed-door cultivation ako, ang isang malakas na tao na tulad mo ay pupunta sa Black Turtle Sanctum. Naniniwala ako sa loob ng 10 araw na ito, nakapasok ka sa Intermediate Exemplary Saint Stage, tama ba? Malamig na tanong ni Jomer kay Alvin habang nakatitig sa kanya. Hindi dumating si Alvin upang homanin ang sinuman para sa pagmamayari ng bahay ni Secundus bago ito dahil alam niya ang kanyang sariling lakas. Gayunpaman, ngayon ay agad siyang naglabas ng hamon sa sandaling umalis siya sa kanyang bahay. Ipinakita nito na tiwala siya sa kanyang mga pagkakataong manalo. Ngumisi si Alvin bilang tugon sa tanong ni Jomer habang walang pakialam na nagtanong, ano? Natatakot ka na ba ngayon? Natatakot. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, napangiti si Jomer bilang tugon sa tanong ni Alvin. Alvin, masyado kang nag-iisip. Inaamin kong malakas ka, at baka kaya mo pang ipaglaban ang isang maagang quintessential Saint Stage na powerhouse kapag nakalusot ka na sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay may kukumpara sa akin ang isang early quintessential Saint Stage na powerhouse? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na may mga bundok na lampas sa langit. Nang matapos magsalita si Jomer, lumipad siya sa langit. Tinarget niya si Alvin habang mabilis siyang gumagalaw na parang lumalangoy na dragon. Swish! 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 Kasabay nito, nang kumilos si Jomer, tumaas si Devil Chi sa loob ng 100 metrong radius sa paligid niya. Isang 100 Devil Shadow na ganap na nabuo ng purong Devil Chi ay biglang lumitaw. Sa sandaling ito, naging sanhi ito ng kalahati ng kalangitan na natakpan ng Devil Chi. Nagmistulang maitim na ulap ang nagbabadya sa isang lungsod na nagbibigay ng mapanglo na pakiramdam. Ito ay ang 100 Devils Territory. Sabay-sabay na bulalas ng maraming alagad ng Black Turtle Sanctum. Hindi ako makapaniwala na pinagsama-sama ni Senior Brother Jomer ang 100 Devils Territory sa sandaling kumilos siya. Tila hindi niya minamaliit si Alvin pagkatapos malaman ang nangyari. Hindi siya nagpapakita ng anumang awa. Firms. Dahil naglakas loob si Senior Brother Alvin na kunin ang isang Secundus house ngayon, ibig sabihin ay nakalusot siya tulad ng sinabi ni Senior Brother Jomer.
Si Senior Brother Alvin na nakalusot sa Intermediate Exemplary Saint Stage ay makakalaban sa isang powerhouse sa Early Quintessential Saint Stage sa pamamagitan ng pag-asa sa iba't ibang diskarte. Paano makakakilo si Senior Brother Jomer sa sandaling ito? Tama. Kahit na si Senior Brother Jomer ay maaaring ituring na pinakamalakas sa lahat ng powerhouse sa Early Quintessential Saint Stage, siya ay nasa Early Quintessential Saint Stage pa rin kung tutuusin. Hindi ito tulad ng siya ay nasa Intermediate Quintessential Saint Stage o mas mataas. Nag-usap-usap ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum habang patuloy silang nakatingin kay Jomer na pinagsasama-sama ang 100 Devils Territory. Sa sandaling ito, si Jomer ay naniningil patungo kay Alvin sa napakabilis na bilis. Magtipo ng Diablo. Sigaw ni Jomer. Sa isang iglap lang, ang daan-daang Devil Shadow sa Hundreds Devil Territory ay nagsimulang maningil kay Alvin sa napakabilis ding bilis. Ang daan-daang mga anino ng Devil ay tila isang ulap ng Diablo habang binabalot nito si Jomer, ang kanyang bilis ay bumibilis. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng isang ordinaryong maagang Quintessential Saint Stage na powerhouse. Elementarya na Devo-uring Tactic. Golden Crow's Wings. Nang makita ni Alvin ang nagbabantang Devil Chi, agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Agad niyang inihagis ang Divine Ability, ang Elementary Devo-uring Tactic at agad na nilamon ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ng lubusan bago niya pinakilos ang makapangyarihang Sun Saint Energy. Pagkatapos noon, ang Golden Crow's Wings ay lumabas sa likod ni Alvin, at nagsimula siyang i-flap ang kanyang mga pakpak. Boom! 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 Ang dambuhalang pares ng mga pakpak na nag-aapoy sa nakakapasong apoy ay pumapalpak, na naging sanhi ng marahas na paggalaw ng hangin bago ito nagpasimula ng sunod-sunod na pagsabog. Kasabay nito, nagawa ni Alvin na maglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng Devil Cloud dahil mas mabilis siya. Sa panahong ito, natuklasan niya na ang mga ulap ng Diablo ay mabilis na nagsasama-sama. Sa huli, nag-transform ito sa isang itim na baluti sa katawan ni Jomer. Naglabas ito ng nakakadugo na aura. Si Jomer na orihinal na may malaking tangkad ay mukhang mas malaki na ngayon. Mukha siyang Devil God. Talagang may ganoong kakayahan ang kanyang teritoryo. Natigilan si Alvin nang makita niya ito. Gayunpaman, ang pinaka nakakagulat na bagay ay dumating pa. Rooted Devil Shadow. Ngumisi si Jomer. Nag-activate siya ng medium grade movement na divine ability sa kanyang itim na armor. Ang kanyang bilis ay agad na tumaas ng ilang beses. Ang kanyang bilis ay sa wakas ay katumbas ng bilis ni Alvin. Alvin, pantay-pantay na ang bilis natin ngayon. Mas maganda kung ilalabas mo na lahat ng diskarte mo ngayon. Sigaw ni Jomer habang pinapagana niya ang Saint Energy sa kanyang katawan para palakasin ang kanyang Devil Chi. Kasabay nito, ang kanyang bilis ay naging mas mabilis kaysa sa dati. Bagamat hindi ito gaano, mas mabilis pa rin siya kaysa kay Alvin. Pinayagan siya nitong dahan-daang isara ang agwat sa pagitan nila ni Alvin. Kung magpapatuloy ito, tiyak na maaabutan niya si Alvin. Malapit na niyang maabutin si Alvin. 10 araw na ang nakalipas, sa pakikipaglaban kay Willie, umasa lang si Alvin sa kanyang divine ability sa paggalaw. Kung hindi dahil sa katotohanang mas mabilis siya kaysa kay Willie, hindi siya magiging katapat ni Willie. Tama. Ang bentahe ni Senior Brother ay ang kanyang bilis. Ngayong mas mabilis ang kanyang kalaban kaysa sa kanya, nangangahulugan ba ito na malapit na siyang matalo ng chopper board ni Senior Brother Jomer? Hindi ako makapaniwala na nagsimula pa lang ang laban na ito, pero malapit na itong matapos. Nang makita ito, isa-isang umiling ang maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Sigurado silang malapit nang matapos ang labanan. Junior Brother Alvin. Maging si Jiang Chu ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi niya inaasahan na ang bilis ni Alvin na siyang kalamangan ay hindi nakapakipakinabang sa sanaling magsimula ang labanan sa pagitan nila ni Jomer. 1934. Ang pinakamalaking bentahe ni Alvin ay ang kanyang bilis. Alam na alam ito ng bawat alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena. Sa kasalukuyan, masasabi nilang ang bilis ni Jomer ay mas mabilis kaysa kay Alvin at malapit na ang pagitan nila. Sa kanilang opinyon, malapit nang matapos ang labanan.
Hindi ako makapaniwala na ang bilis ni Senior Brother Jomer ay talagang ganito kabilis. Kahit na ang bilis ni Alvin ay mas mabilis kumpara sa 10 araw na nakalipas, hindi ito maikukumpara kay Senior Brother Jomer. Sa totoo lang, ang kasalukuyang bilis ni Alvin ay hindi maituturing na mabagal. Ang kanyang bilis ay maihahambing sa isang ordinaryong early quintessential Saint Stage Martial Cultivator. Kaya lang, ang kanyang kalaban ngayon ay hindi isang ordinaryong early quintessential Saint Stage powerhouse. Ito ay si Senior Brother Jomer, isang elite powerhouse sa lahat ng Saint Early Quintes. Mukhang isang hakbang na lang ang layo ni Senior Brother Jomer mula sa pagpasok sa Intermediate Quintessential Saint Stage pagkatapos lumabas sa kanyang closed-door cultivation. Kung hindi magiging ganito kabilis ang kanyang bilis. Nagbulungan ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Lahat sila ay mahina ang loob at nagsimulang mawala ng interes. Noong una, akala nila ay masasaksihan nila ang isang kapana-panabik na laban. Sino ang nakakaalam na ang labanan ay matatapos ng napakabilis? Sa tingin ko sinadya kong lumabas sa aking closed-door cultivation para dito. Nakakadismaya. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nagreklamo. Ang ilan sa kanila ay ipinagpaliban ang kanilang paglilinang upang panoorin ang laban na ito. Gayunpaman, isang boses ang umalangaw sa kanilang mga tainga sa sandaling ito at agad na nagpasigla sa kanilang espiritu. Sa tingin mo ba ito ay kasing bilis ng aking makakaya? Malamig ang boses. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang malalaking pakpak na nag-aapoy sa apoy ay lalong lumakas. Agad na tumaas ng 20% ang bilis ni Alvin. Bagamat ito ay 20% lamang na mas mabilis, madali niyang iniwan si Jomer na malayo sa alikabok. Nabuhayan ng loob si Jomer ang kakilakilabot nang makita niya ang silhwete ni Alvin na palayo ng palayo sa kanya. Hindi niya inaasahan na tinatago ni Alvin ang buong bilis ng kanyang bilis. Ito ay naging napakabilis sa simula. Ang isang pakiramdam ng pagkabigo ay agad na bumangon sa kanyang puso. Kahit na ang bilis ni Alvin ay hindi pa umabot sa bilis ng isang Intermediate Quintessential Saint Stage Martial Cultivator, medyo malapit na ito dito. Gaano kabilis ang kanyang bilis pagkatapos tumaas ng 20%? Nagawa niyang iwanan kaagad si Jomer. Ang bilis. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa isang ordinaryong Intermediate Quintessential Saint Stage powerhouse, tama ba? Ito ay masyadong katawa-tawa. Ibang-iba ito sa 10 araw na nakalipas. Bukod sa pagpaparamdam kay Jomer, nagdulot din ito ng kaguluhan sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Ang bilis. Ang ekspresyon ni Jiang Chu ay naging solena. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang paa sa Intermediate Quintessential Saint Stage, alam niyang ang kanyang bilis ay hindi malapit sa bilis ng isang Intermediate Quintessential Saint Stage powerhouse. Kung ikukumpara sa bilis ni Alvin, ito ay humigit kumulang 20% na mas mabagal din. Ang kanyang bilis ay pantay-pantay sa kasalukuyang bilis ni Jomer. Hindi ako makapaniwala na naging napakalakas ni Jomer pagkatapos niyang lumabas sa kanyang closed-door cultivation. Kaya na niya akong makipagkompetensya sa bilis. Si Jomer ay ang dating karibal ni Jiang Chu. Natural na na-pressure si Jiang Chu nang makita niyang mas lumakas ang kanyang karibal. 10 araw pa lang, pero bakit parang nagbago si Alvin sa ibang tao? Bagaman napakabilis ng kanyang bilis 10 araw na ang nakalipas, sa pinakamaraming kapantay lang niya ang isang ordinaryong nagsasaka ng early quintessential Saint Stage. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kanyang bilis ay maaaring ituring na pinakamabilis sa mga nasa ilalim ng Intermediate Quintessential Saint Stage. Ito ay masyadong katawa-tawa. Hindi ka panipaniwala. Talagang nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa loob lamang ng 10 araw. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang bilis ng bilis ni Alvin ay nagpagulo sa karamihan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena. Karamihan sa mga disipulong nalilito ay ang mga nakasaksi sa labanan nina Alvin at Willie 10 araw na ang nakalipas. Dahil medyo kamakailan lang nangyari ang away, naalala nila ang lahat. Noong panahong iyon, ang bilis ni Alvin ay hindi kasing bilis ngayon.
Ang pagtaas ng kanyang bilis ay hindi lamang nabigla sa kanila, ngunit naging sanhi din ito ng kanilang panginginig. Ito ay dahil ang kanyang pag-unlad ay sobrang nakakagulat. Firms. Paano kung ang iyong bilis ay mas mabilis kaysa sa akin? Ang iyong lakas ay pansamantalang pinalaki ng isang uri ng tulong na divine ability. Gaano ito katagal? Nagsimulang bumagal si Jomer nang makita niyang hindi na niya maabutin si Alvin. Ngumuso siya at mapangasar na sinabi, mas mabuting tumakas ka na ngayon. Kung hindi, pahihirapan kita kapag nahuli kita dahil ang epekto ng iyong uri ng tulong na divine ability ay mawawala ang epekto nito sa lalong madaling panahon. Kung natatakot ka, maaari kang palaging umamin ng pagkatalo at tumakas. Kapag nahuli kita, maaari pa rin kitang pahirapan hanggang sa gusto mong mamatay. Sa ganoong paraan hindi ako lumalabag sa mga patakaran ng pagong at pagong. Napakalamig ng boses ni Jomer. Tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng paligid. Jomer. Sa sandaling ito, si Alvin na lumilipad sa malayo ay biglang tumalikod at malakas na nagpahayag, bagaman alam kong sinusubukan mo akong tumakas, kailangan kong sabihin sa iyo na wala akong planong tumakas mula sa simula hanggang ngayon. Sa pinakadulo, wala kang kakayahang gawin akong buntot at tumakbo. Sinabi niya ang lahat ng ito nang may kumpiyansa at may katiyakan. Ang lahat ng ito ay mga salita lamang. Kung hindi mo sinusubukang tumakas, bakit mo ako iniiwasan kung gayon? Do you even dare to have a direct battle with me? Ngumisi si Jomer. Ipinagpatuloy niya ang paghikayat kay Alvin. Basura ka lang at duwag. Ang isang tulad may hindi kwalipikadong manatili sa Black Turtle Sanctum at Fire Worship Sect. Ginagawa mo lang ang sarili mong kalokohan. Bagamat alam ni Alvin na sinusubukan lang siya ni Jomer na kumilos, nagalit pa rin siya sa kanyang mga salita. Jomer, dahil gusto mo ng direktang labanan, tutuperin ko ang hiling mo. Malamig na sabi ni Alvin. Ikinumpas niya ang kanyang malalaking pakpak, at sa isang kisap mata, lumapit siya kay Jomer. Agad niyang inihagis ang kanyang divine ability, ang otherworldly celestial. Swish! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin ay pumailang lang sa kalangitan. Nang muli siyang lumitaw muli, sinisingil niya ang pagbabanta. Gayunpaman, mayroon lamang isang Alvin na pumailan lang sa hangin. May tatlong Alvin na sa halip ay lumingon. Walang sino man ang makakaalam kung alin ang tunay na Alvin. Ang 300 inscription na Saint Swords ay nilaslas na may layuning pumatay habang lahat sila ay nakaturo sa mga mahahalagang punto ni Jomer. Maliwanag na sinadya ni Alvin na patayin siya sa isang suntok. Ito ba ay isang banal na kakayahang? Napakalakas ng divine ability. Natatakot ako na ang divine ability na ito ay isang high-grade divine ability din. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum na may mas mataas na cultivation base ang makakapagsabi sa otherworldly celestial na hindi pangkaraniwan ang ginawa ni Alvin. Sa kabila ng hindi ganap na pagkabisado ng divine ability, ang otherworldly celestial, ang puwersa na pinakawalan ni Alvin nang isama niya ito sa Supreme Sword Augmenta Cultivation Method, ang pangalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, ay pambihira. Pinaniwalaan nito ang mga tao na ito ay isang mataas na antas ng divine ability. 10 araw na ang nakararaan, nang mamatay si Willie, 3 sa kanyang mga vital point ang natusok. Mukhang namatay siya sa ganitong uri ng espada na divine ability. Noong oras na iyon, pinagsama-sama ni Alvin ang kanyang teritoryo at hinaranggan ang aming mga paningin upang hindi namin makita kung ano ang kanyang ginagawa. Ngayon ay naiintindihan ko na sa wakas kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang teritoryo. Ito ay talagang isang 3 espada na instant na pagpatay. Gayunpaman, hindi ito kasing simple ng isang martial tactic lamang. Sa tingin ko ang uri ng espadang divine ability na ito ay malamang na isang mataas na antas ng divine ability. Ang atensyon ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nakatuon lahat sa divine ability, ang otherworldly celestial, na ibinato ni Alvin. 3 espada ang bumaba mula sa langit na parang 3 Diyos ng espada na bumaba sa mundo, otherworldly celestial. 3 mataas na grado na divine abilities. Si Jiang Chu na nakatayo sa di kalayuan ay nabigla. Siya ay isa lamang exemplary Saint Stage Martial Cultivator, ngunit nakakagawa siya ng ganoong kalakas na pag-atake.
Parang ang assist type na divine ability ay dapat na isang high-grade divine ability. At saka, ang sword type na divine ability na ibinabato niya ngayon ay dapat ding isang high-grade na divine ability. Kung tungkol sa kilusang divine ability, walang duda. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jomer nang makita niya ang divine ability, ang otherworldly celestial, na ginawa ni Alvin. Nagulat din si Jomer. Matagumpay niyang naintindihan at napag-aralan ang tatlong mataas na antas ng divine abilities. Paano ito posible? Isang apoy ng selos ang bumangon sa kanyang puso. Kung iisipin na siya, si Jomer, ay isang early quintessential saint stage, ngunit hanggang ngayon, matagumpay lang niyang naiintindihan ang dalawang medium-grade divine abilities at isang high-grade divine ability. Ang taong ito, sa kabilang banda, ay isa lamang huwarang Sun Stage Cultivator, ngunit matagumpay niyang naintindihan at napag-aralan ang tatlong mataas na antas ng divine abilities. Natural lang sa kanya ang magselos. Si Jomer na nag-aapoy sa selos ay tumingin kay Alvin na may malamig na tingin. Kung nakakamatay ang tingin, si Alvin ay namatay na ng 1,000 beses. Firms. Ang iyong uri ng espada na divine ability ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay masyadong mahina. Nakaharap sa 300 inscription na Saint Sword na bumababa mula sa langit, malamig na bumantong hininga si Jomer at itinaas ang kanyang mga kamay. Agad na lumitaw ang boxing glove sa kanyang mga kamao. Ito ang kanyang 100 inscription Saint weapon. Ang mga boxing gloves ay ganap na itim. Walang nakakaalam kung saan ito ginawa. Dahil ito ay isang 100 inscription Saint weapon, natural na ito ay hindi lamang isang ordinaryong boxing gloves. Nakaharap sa tatlong Alvin na parang mga Diyos ng espada at tatlong espada na parang mga celestial sword, sumigaw si Jomer, Cyclopean Punch. Kasabay nito, walang takot niyang sinuntok ang kanyang mga mao. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.